Pero may isang matanda ang nagpapahinga sa bangketa. Nung medyo malakas na siya, gusto niya nang lumakad, tumayo. Ang problema, hindi siya nakakatayo, hindi siya nakakalakad pag walang tungkod. So nung akmang tatayo na siya, yung tungkod nasagi niya. Nung masagi niya, natumba, gumulong palayo. Hindi nga siya nakakatayo pag walang tungkod. Hindi siya nakakalakad pag walang tungkod. Kaya ang ginawa niya, naglinga-linga siya. Naghahanap ng taong pwedeng tumulong. Meron siya nakakitang binatilyo na nakatayo, medyo malapit-lapit lang sa kanya. Busy, may hawak na cellphone. Sabi niya, "Iyo! Patulong naman!" Tinawag niya. "Pasuyo! Pakuha ng tungkod!" Hindi siya pinapansin. Bakit? Busy sa cellphone. Tapos habang nagse-cellphone, pangiti-ngiti pa. Kapag ang mga lalaki daw may hawak na cellphone at pangiti-ngiti, asahan ninyo. May babaeng niloloko yan. Ayaw, di ma. Eh kung ang babae naman ang may hawak na cellphone, asahan mo. Kaya pangiti-ngiti yan. Kasi kinikilig yan. Dahil may nambobola na naman sa kanya. Sabi niya, "Iyo! Pasuyo! Pakuha naman ng tungkod!" Hindi daw talaga siya pinapansin. Dead ma. Gusto niya raw sumama ang loob. Gusto niyang sigawan, pagalitan, pero hinayaan na lang niya. Ang ginawa daw niya, gumapang na lang siya para makuha yung tungkod. Pagtayo niya, biglang may bumagsak na malakas. Yung pala, doon sa kinauupuan niya sa tapat, yung kesame, may nakadikit na mga ceramic tiles na baklas. Bumagsak! At nung bumagsak, doon mismo sa kinauupuan niya, nung lumingon siya, ang sabi niya, "Oh my God." Anong ibig sabihin? Ginamit ng Diyos yung binatilyo na hindi siya tulungan, hindi siya pansinin para siya magkusang gumapang, magkusang makaalis sa tiyak na kapahamakan. Mga kapatid, tama, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin ng mga nagmamahal sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Ano ang sabi ni Jesus? Ang pupuno, ang magpapasya, ang magkukontento sa atin ay walang iba kundi ang tinapay na siya ang tinutukoy niya. Siya ang dapat nating kainin, tanggapin. Mga kapatid, sinasabi na ang mga Hudyo hindi kumakain ng hilaw na karne. Ang mga Hudyo hindi rin kumakain ng dinuguan. Ako, hindi po ako kumakain ng dinuguan kapag walang puto. Pero pag may puto, Ayaw, di ma. diba? So, tapos ngayon sasabihin ng Panginoon, malibang kainin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. O, papasok na tayo sa pangalawang puntos. Ano yung kaninang puntos? Pagkain. Dalawang uri ng pagkain, mayroon sa John 6. Literal na tinapay at si Jesus na tinapay ng buhay. Yung tinutukoy ni Jesus na malibang kainin niyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, ang ibig kong sabihin niyan ay ang kanyang kamatayan, ang kanyang gagawing pagsasakripisyo. Sapagkat bago sila kumain ng tupa, ng asno o baka, bago nila makain yan, kailangan mo nang patayin, lulutuin, at yung dugo iwiwisik sa tao at iwiwisik sa lupa. Ganun lang ang kanilang sistema eh. So, ang tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus dito ay ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang pagbubuhis at pagbibigay ng kanyang buhay. Kaya nga ang sabi niya, malibang kainin ninyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang kakain ito at iinom ay hindi na mamamatay. Sa bahay, ewan ko lang ha, sa inyo, hindi naman kami karinderya, pero nauubos yung kutsara at saka tinidor. Hindi kami karinderya, pero minsan nawawala yung mga plato, platito, mangkok. Bakit? Kasi minsan may mga kapitbahay tayo na kapag binigyan mo ng pagkain, pinahiram mo ng bagay, pag nakitang, "Ay, hindi atin yan," di ba sabi ng iba, "Ay, hindi atin yan, isulin ninyo." Eh paano kung maganda yung napunta sa kanilang bahay? "Ay, ang ganda nito atin na lang to." Diba? Kaya hindi nakakabalik yung mga gamit natin, yung mga kasangkapan natin. Kaya kung magbibigay kayo ng ulam sa kapitbahay, huwag yung magandang mangkok,
Huwag yung magandang bowl, yung pangit, para sosoli, makakabalik. So, mga kapatid, ang gusto ko hong puntusan dito ay yung contentment. Masaya na tayo. Kung mayroon, okay. Kung wala, okay din. Pag mayroon akong nawawalang gamit sa bahay, hindi ko na iniintindi. Hindi ko na iniisip. Wala na eh. Minsan yung medyas ko, magkakaiba ng kaparis. Saan ako mga kaparis dito? Nung nakaraan, naglabas ako ng medyas, 6 na piraso, wala yung mga kaparis. Kaya anong ginawa ko? Ipinagtatapon ko na. Pero ang tanong, saan napunta yung 6 na kaparis nun? So, ibig sabihin, tanggapin natin kung meron o wala. Ang tunay daw na kaligayahan, ang tunay na kasiyahan, nasa kalooban natin. Nasa loob pala natin. Minsan daw, meron daw isang clerk, umaga, naglalakad sa kalsada kasi papasok na sa trabaho niya. Napadaan daw siya sa isang building na kinoconstruct. Yung mga construction doon, na nagtatrabaho, napatingin doon sa clerk na naglalakad na may dalang bag, may dalang mga dokumento. Sabi nung isang nagko-construction boy, siguro, kung sinunod ko lang yung nanay ko, na nag-aral ako ng mabuti, siguro maganda na rin ang buhay ko. Hindi ako katulad ngayon na pa-construct lang. Yun ang kanyang sabi. Yun namang clerk, habang naglalakad, nakatingin sa palasyo, napadaan sa palasyo. Sabi niya, bakit kaya hindi ako ipinanganak na dugong bughaw? Siguro, kung ipinanganak akong dugong bughaw, masaya ang buhay ko. Hayahay ang buhay ko ngayon. Parehas nung construction boy. Kung natapos ko lang yung pag-aaral ko, kung sinunod ko yung magulang ko, siguro maganda ang buhay ko, maganda ang trabaho ko, baka katulad ko siya, hayahay ang aking buhay. Yun daw emperador, yun daw hari, nandoon sa palasyo, nagbukas ng bintana, nakatingin sa kalsada sa lansangan, sa mga taong nagtitinda, sa mga taong bumibili, sa mga taong naglalakad, sa mga batang naglalaro. Ang sabi daw nung emperador, buti pa sila, simple lang ang kanilang buhay, payapa ang isip, payapa ang puso, payapa ang kalooban. Hindi kagaya ko dito, ang dami kong iniisip sa politika, maraming isyu, maraming suliranin sa pamilya, sa kamag-anakan. Sabi niya, buti pa sila, hayahay ang buhay. Sa anong ibig sabihin? Ang contentment, ang kasiyahan, dito natin masusumpungan. Tayo ang magpapasya. Tayo ang magdidesisyon kung gusto mong maging masaya. Kaya nga totoo yung nabasa ko. Ang kasiyahan, ang kaligayahan ay wala sa lugar. Hindi mo masusumpungan sa lugar. Hindi mo masusumpungan sa trabaho. Hindi mo masusumpungan sa tao. Ang tunay na kaligayahan ay masusumpungan mo sa Kanya. Masusumpungan mo sa Kanyang mga salita. Masusumpungan mo sa Kanyang presensya. Masusumpungan mo sa Kanyang mga aral.